Taon-taon, inaalala ng buong sangkatauhan saan man sa mundo ang tinatawag na Holy Week. Ito po ang espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan Kay. At syempre, hindi natin pwedeng ma-miss ang ating espesyal na episode pagdating po sa pag-alala sa araw ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Nagbabalik ang kanilang tagapagsalita ng mga Jehovah's Witnesses. Walang iba si Ginoong Normito June Zapata. Professor June, welcome back. Maraming salamat, Miss Susan, sa pag-invite sa amin dito. Magandang araw din sa inyong mga taga-subaybay. Oo nga po, Memorial Day na naman na pinag-iimbita ninyo. Totoo yun, Miss Susan. Sa katunayan, malapit na ito sa April 2 na ito. Paglubog ng araw, gaganapin ito sa buong mundo. Pero naaalala ko, bago yung memorial, meron pa kayong special talk na palaging pinag-aanyaya din. Ano yung mga weeks before ng April 2 sa mga congregations ng mga saksi ni Jehovah, ngayong buwan ng Marso, magkakaroon ng tinatawag na special talk. Ang theme nito ay Paraisong Lupa, Sino ang Magbabalik? O sa English, ang theme nito, Who Will Restore the Earth? Physical earth ang pinag-uusapan natin dito. Malinaw sa Bible na nais ng Diyos na ang lupa ay makonvert sa isang paraiso. Ito yung kanyang original na layunin. Sino po ba ang may otoridad at kapangyarihan na magpanumbalik ng paraisong lupa? Siyempre, alam natin na ang lupa, na-create ito dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos na si Jehovah. Sa kanyang dynamicong lakas, nagawa niya ang lahat ng mga bagay. Kaya siya lang din ang merong kapangyarihan na maibalik sa paraiso yung lupa. So kung ibabalik, merong hindi nasunod doon. Ano ba yung original na purpose o layunin ng Diyos para po sa lupa? Sa aklat ng Genesis, sa Bible po, pinakita doon na nalalangin ng Diyos yung unang magulang natin, si Adan at Eva, inilagay sila sa isang paraiso. At doon ay maninirahan sila, kakalatan nila yung buong lupa, magiging paraiso yung buong lupa. Pero dahil sa nagkasala sila, hindi ito nangyari. Pero hindi ibig sabihin no, na nabigo ang Diyos kasi yung original na layunin niya, itutuloy pa rin niya yon. So ibig sabihin po, apektado yung kalagayan ng tao dun sa lupa na magkasala, yung unang mga tao na binabanggit ninyo? Totoo po kasi dahil sa kasalanan nila, tayo mga anak nila namana natin yung mga kasalanan na iyon. At dahil doon, tayo tumatanda, nagkakasakit, namamatay. Pati rin yung kapaligiran natin, apektado. Dahil ngayon mapapansin natin na maraming tao, sinisira nila yung mundo sa pollution at marami pang ibang mga bagay. Pero yung original purpose po ng Diyos ng nilikaya sina Adan at Eva ay hindi katulad ng nangyayari sa ngayon. Kasi ngayon makikita nyo, maraming natural calamities, mayroong mga man-made calamities. Nakita natin yung pagbaha, paglindol, pati na rin yung mga malalakas na mga bagyo. Dahil dito maraming tao yung affected. Marami yung nawawalan ng hanap buhay, yung iba nawalan ng mga ari-arian, pati rin yung kanilang mga hanap buhay apektado. Hindi ito yung nais ng Diyos para sa atin. May mga ebidensya po ba o mga katiyakan na talagang maibabalik yung paraisong lupa sa kabila ng kalagayan natin sa ngayon? Sa Biblia po, maraming teksto na nagpapatunay na layunin ng Diyos na yung lupa maibalik sa paraiso at mananatili ito magpakailanman. Halimbawa, sa aklat ng Ecclesiastes chapter 1 verse 4, binanggit doon na maraming henerasyon yung lilipas, pero yung lupa mananatili magpakailanman. Doon naman sa awit 115:16, pinakita doon na yung lupa nilalang para sa mga tao. At yung awit 37:29, pinakita doon na yung mga matuwid na tao maninirahan sa lupa magpakailanman. Lahat ng mga tao ang binabanggit po ninyo? Sa Biblia, merong tinatawag na dalawang pag-asa. Merong pag-asa, limitadong bilang lang sila, na magkakaroon ng pag-asang umakyat sa langit para mamahala kasama ni Jesucristo. Pero yung karamihan sa mga tao, ang pag-asa nila dito sa lupa, isang paraisong lupa. Ito kasi yung original na layunin ng Diyos. So hindi po pala lahat ng tao ay magmamana ng lupa? Hindi po. Sa Bible, merong tinatawag na eksaktong bilang na 144,000. Mababasa yun sa aklat ng Revelation chapter 14. Doon pinakita na merong ilang tao na binili mula sa lupa at sila'y mamamahala kasama ni Jesus sa langit. At doon din sa Revelation, mababasa rin natin yung isa pang grupo, yung great crowd. Sila naman yung maninirahan dito sa lupa na pamamahalaan ng mga
ni Jesucristo at nung 144,000 na nasa langit. Yung bilang po na binanggit ninyo na 144,000, literal number yun, Professor June? Literal na bilang po ito, yung 144,000. Kung mapapansin natin, mas kaunti ito kaysa doon sa great crowd na sinasabi. Kasi nga naman, sa isang gobyerno, ilan lang naman talaga yung namamahala at mas marami yung pinamamahalaan. Kaya merong limitadong bilang na 144,000 na mamamahala doon sa malaking pulutong na nasa lupa. Kasi kung lahat naman mamamahala, wala nang pamamahalaan. Sa Biblia, pinapakita rin sa atin na bagaman lahat tayo ay pwedeng magdesisyon na sumamba sa Diyos, sumunod sa Kanya, pero kung anong pag-asa natin, kung sa langit o sa lupa, hindi tayong nagdedesisyon nito. Ang Diyos na Jehovah ang nagdedesisyon nito. Gaano po kahalaga ang mensaheng ito ng pag-asa, lalo na sa panahon natin na napakataas ng uncertainty, walang katiyakan? Sa panahon natin ngayon, lalo na sa dami ng natural calamities, mga man-made calamities, yung mga tao parang nawawalan ng pag-asa. Tingin nila, ganito na lang ang buhay ng tao at palala ang sitwasyon. Yung presyo ng bilihin lalong tumataas. Pero yung pag-asa, para itong anchor. Sa Bible, dinescribe yung hope bilang anchor. Ang anchor ng isang bangka, isang barko, nag-stabilize. Nagiging mas stable yung bangka o barko kahit maalon. Sa ganung paraan din, kahit magulo yung kapaligiran, kahit maraming problema, kapag meron tayong hope o pag-asa, mas nagiging stable tayo, mas nagiging kalmado tayo. Ito yung importansya nitong hope na ibinigay sa atin na magbabago yung sitwasyon dito sa lupa. May mga ebidensya po ba na magpapatunay na talagang pwedeng-pwede na may panumbalik itong paraisong lupa? Nung nandito sa Panginoong Jesus, nagbigay na siya ng preview kung ano yung gagawin niya. Nung nandito siya sa lupa, nagpagaling siya ng mga may sakit. Bumuhay siya ng mga patay. Katunayan, pinahinto pa nga niya yung isang malakas na bagyo. Nagpakain siya ng maraming mga tao. Ito yung mga bagay, mga programa na hindi magawang epektibo ng mga tao sa ngayon. Pero sa ilalim ng pamamahala ni Jesus sa paraisong lupa, maibabalik lahat nitong mga basic services na kailangan natin. So gusto niyong sabihin na nag-sample na, may sample na ang Panginoong Jesus noon? Totoo yan, Miss Susan. Ibig sabihin nun, may garantiya na pag ang paraisong lupa narito na, siguradong yung mga problema ng tao, permanente nang masusolusyonan. Ibig niyong sabihin, Professor June, sa kasalukuyang galagayan natin, hindi pa ngayon ang pagpapanumbalik ng paraisong lupa. Sinabi sa aklat ng Jeremias, chapter 10, verse 23, na yung tao, wala talagang kakayahan na pamahalaan ng sarili niya. Totoo, maraming programa naman talaga yung mga gobyerno sa ngayon, sa pabahay, nutrisyon, kalusugan, relief operations, at pinahalagahan natin ito. Pero alam natin din na hindi ito sapat. Ang problema nananatili pa rin. Kaya ang kailangan ng tao, permanent solution sa problema. Ito yung dadalhin ng kaharian ng Diyos. Bakit po palaging binabanggit ninyo yung tungkol sa kaharian ng Diyos? Ito rin kasi yung tema ng pinangaral ng Panginoong Jesus. Kung matatandaan natin nung nandito siya sa lupa, ang pinangaral niya tungkol sa God's Kingdom. Kasi ito talaga yung magdadala ng permanenteng kaligayahan sa mga tao at maibabalik yung paraisong lupa, yung layunin ng Diyos na original ay maibabalik ito. Ano yung future? Ano yung magiging kalagayan ng lupa at ng mga tao kapag naibalik na po yung paraiso? Yung present natin na situation, tayo ay imperfect kasi namana natin yung kasalanan Kaya naman, minsan mahirap para sa tao na gumawa ng tama. At dahil din doon, meron din tayong mga physical disabilities, yung pagtanda, pagkakasakit, pagkamatay. Pero dahil sa kaharian ng Diyos, i-reverse lahat ng mga epekto ng kasalanan. Yung mga naging epekto nito tulad ng pagtanda ay mawawala na. Ang mga tao muling babalik sa kanilang kalakasan. Yung kamatayan na dinulot ng kasalanan, mawawala na rin. Kasi ay ibabalik na yung perfectong buhay ng isang tao. Paano po tayo personal na makikinabang sa pangakong ito may kinalaman sa pagpapanumbalik ng paraisong lupa ngayon pa lamang? Ngayon pa lamang nababago na nito yung buhay ng mga tao. Kasi para matamasa natin yung gantimpala, yung reward na isang paraisong lupa,
may sinabi sa sa Bible na mga bagay na dapat nating gawin. At kapag in-apply natin sa buhay natin yon ngayon pa lang, mas magiging masaya yung buhay ng tao. Magkakaroon tayo ng peace of mind. Pagkatapos, mas magiging maganda rin yung relationship natin sa ibang mga tao. Mas magiging maganda rin yung outlook natin sa buhay. Professor June, anong mga practical na mga hakbang po ang pwede nating magawa ngayon na naka-align na, kumbaga, o nakaayon na tayo dun sa layuning iyon? Ang unang-una, syempre, alamin natin ano bang hinihiling ng Diyos para sa atin. Para magawa yon, kailangan nating pag-aralan yung Biblia. Pagkatapos hindi natatapos doon yon. Kahit marami tayong alam, pero hindi naman natin ito i-apply sa buhay natin, mababaliwala. Kaya yun yung pangalawa. Pagkatapos nating matutunan, i-apply natin yon, baguhin natin yung paraan ng pamumuhay, magsisi doon sa mga kasalanan natin, at pagkatapos ay iayon na natin yung buhay natin sa mga pamantayan, mga standards na makikita natin sa Bible. Papaano din po namin pwedeng matulungan yung iba na malaman yung tungkol sa pag-asang ito? Kasi katulad ngayon, sinasabi na po ninyo sa amin, sa akin, yung mga nanonood sa atin, yung may kinalaman sa pag-asa ng pagpapanumbalik ng paraisong lupa. So may pwede pa kaming gawin? Ang mga saksi ni Jehovah ay palaging kumakatok sa mga pinto ng mga tao. Makikita rin sila sa mga lugar ng negosyo, mga public places, at nag-aalok sila ng mga free home Bible study. Itong Bible course na ito ay makatulong sa mga tao na malaman ano ba yung hinihiling ng Diyos sa atin. Makita nila kung paano natin maiayon yung buhay natin sa mga hinihiling ng Diyos na Jehovah. Sige po, mag-anyaya kayo muli sa ating mga kababayan saan man sa mundo. Una, itong special talk na pinag-usapan po natin at yung susunod na Memorial Day. Inaanyayahan po namin ang mga taga-subaybay namin sa ngayon na samahan kami sa dalawang important occasions na gagawin namin ngayong March at April. Yung una, yun yung tinatawag namin na special talk. Gagawin ito ngayong mga weekends ng buwan ng Marso. Ang tema nito, Paraisong Lupa, Sino ang Magbabalik? Kung gusto nyo malaman yung oras at araw at yung lugar, pwede kayong pumunta sa jw.org. Doon sa About Us, pwede nyo tingnan yung memorial. Pagkatapos, pwede nyo i-click yung Find a Special Talk. Yung ikalawa namang special occasion, ito yung pinakamahalagang okasyon o mahalagang event ng mga saksi ni Jehovah bawat taon. Ito yung pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Gagawin ito sa April 2, paglubog ng araw sa buong mundo gagawin ito. At ulit, yung lugar at saka yung oras kung saan ito magaganap, pwede nyo tignan sa jw.org sa tab na About Us, sa section na Memorial, tapos i-click nyo yung Find a Memorial. Professor June, thank you very much. Maraming salamat din po, Ms. Susan, sa pag-imbita sa amin. Mga kaibigan, si Professor Normito June Zapata, siya po ang tagapagsalita ng mga Jehovah's Witnesses at syempre po kahalagahan ng pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus na tinatawag na memorial na pinag-aanyaya nila sa iba't ibang panig ng mundo sa buong daigdig at syempre ang special talk may kinalaman po sa pagpapanumbalik ng planetang lupa o ang kalagayan ng tao sa lupa. Maraming salamat kay Ginoong Zapata. Muli po ang paanyayang ito ay bukas para sa lahat. Hatid sa inyo ng ating special episode ng Bantay OCW. Ako po si Susan K.